Yon guys, welcome, morning. Nandito tayo sa Santa Mesa. At nag-concert sila na hindi daw malamig yung unit. So ito inverter siya na R32. Ayan. Kung mapapansin nyo po, para sa mga baguhan na hindi pa po masyadong bihasa sa ganito, mag-check kayo ng karga, sasalpakan nyo yan ng gauge. Ang lalabas dyan, ito yung pressure, 120. So 115 to 120, which is normal. Normal naman po yung karga na ganyang reading. Pero wag po kayong mapalagay na normal yan, kasi ito, unang-una po sa lahat, pagka ganyan ang pressure niyan, normal lang talaga yan, kasi magbabalance sa pressure niyan, hahabulin ng compressor natin yung pressure. So wag po kayo niya magbase, kasi normal yan. Titignan nyo, kala nyo tama lang ang karga, pero hindi siya malamig. Bakit? So dito tayo babase. Unang-una sa lahat, yung init na binubuga ng ating condenser, unang-una ha. At saka pakiramdaman nyo po yung ating compressor, kung kumahataw ba siya o hindi. So kalmado siya, it means kalmado siya, hinabol niya yung pressure natin. So doon tayo bumase. Pangatlo, itong ampere, kuhanan nyo siya ng current. So yung current na to is masyadong mababa, pero normal yung ating pressure. Huwag tayo sa pressure bumase, mga ka-freon. So tignan natin. Ang kaso nito, kulang talaga yan sa karga. So may leak siya kanina dito sa pito. Pinalitan na natin yung pito, tapos kakargahan natin para pakita ko sa inyo na kulang talaga ang karga niyan kahit normal ang pressure niyan. So, kargahan natin, tignan natin kung magbabago ang pressure at saka itong ampere. Pakiramdaman nyo yung hangin nyo, kailangan nyo nasa 36, 37 lang po. Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius. Not sure. Sorry pa. Salpakan nyo ng clamp amit ya, clamp test ya, para makita nyo na mababa pa lang. Magkagan na. Pagkarga, tatawag nyo yung tangke. Tawag nyo. Tsaka huwag nyo bibiglayin. Dahan-dahan lang. Kasi parang tayo din yan pag kumain, uminom, nabubulunan. So dahan-dahan. Yan. Pagkaan natin. Tingnan natin kung magbabago yung current. Para po sa mga hindi pa po kabisado masyado yung mga inverter type unit. So ito si, huwag na natin magitin kung anong brand. Basta sa lahat po ng inverter kanina. Makakagahan nyo lang siya, tsatsagay nyo lang siya, antayin nyo yung bibiglayin kasi yung mabibiglayin. Tsatsagay nyo lang siya, at saka ito dapat yung dito nag-yelo, antayin nyo lang siyang umataw. Pag umataw na yung motor, hindi na siya papasiyan. Ayan, tumataas na. Ganito. Tumataas yung current. Pero yung pressure natin, hinahabol niya pag sa voltage. So mag-install sa voltage. Pasiyan natin yung andar ng motor sa kayo bago. Kayo yung install. Ano natin. Nararamdaman natin. Kung tayo sa pressure ng mga yan. Yan. Tagal pa natin. Dandaanin nyo lang yung video ko. Kasi quick na yun. Kaya pinakagal na yun. Medyo doblihan lang dito sa R32. Ayan. Ito yung mabud siya. Ito yung mabud na. So, oras na nagkaroon ng spark yan sa compressor. Yung posible yung matawag yan. Naiwasan po natin mag-yosi habang naglaman ka. Mag-silpi ng lighter. Paalala lang sa mga hindi pa nakakalam. Flammable po yung ating video na R32. Ano? Iwas-iwasan lang po natin yung natin mga regulators na
coil o sparks. Ayan. So ayan, nagkarga tayo, nag 130 na siya PSI, 130 PSI. Pero antayin natin pag umataw. Ayan, pansin nyo, pag umataw na po siya, medyo babagsak na yung pressure. Ayan po, pansin nyo po, umahataw na siya. Hindi ba kita? Hindi ba kita yung ano? So ayan, ewan ko kung nakikita nyo, kanina is 4 point something siya hanggang 5. So ito, nag 7 na, mahataw na siya. Pero pansinin nyo yung pressure niya, hinahabol niya pa rin yung pressure. Ayan, nasa 120 pa rin siya almost, 130, 125, 130. Ayan, antayin natin umataw, makaramdaman natin yung pressure. Kaya importante pag nagkakarga kayo ng inverter, may clamp ammeter kayo. Hindi po pwede magkakarga lang kayo ng bits lang ang talaga. Ayan po, kailangan nakabul natin yung kahit 12 something siya na current, ano? Tapos papakaramdaman mo na din yung ito, base lang to sa mga baguhan na hindi marunong mag-convert sa mga karga ng unit. May nakalagay naman sa unit na kung ilang kilo yan, which is ano naman po yan, accurate naman po yan. Kung ilang kilo yung nakalagay doon, kikiluhin nyo siya. Yun yung pinaka best way na magkarga, kikiluhin nyo siya. Siguro kung konti na lang ang laman ng unit nyo, itapon nyo na lang, vacuumin nyo, tapos mag-rectify kayo ng ano, unit karga, back to zero nyo, tapos kargahan nyo ng ano, kargahan nyo ng panibago kung ilang kilogram yung nakalagay doon sa indication nyo, indication doon sa nameplate. Yun yung ikarga nyo, yung kayo bumase. Dadagdag lang kayo doon kapag mahaba yung piping. So ito, konti lang naman yung ano niya, yung nabawas dito. Kaya hindi na natin siya kikiluhin, ibabase na lang natin siya dito sa current at saka sa pressure. Kailangan lang sa mga bihasa lang naman yun. Pero pagka yung mga medyo critical na, mag-i-evaluate na kayo. So i-evaluate nyo na yun, tapo nyo na yun naman kung konti na lang naman na, huwag kayo manghinayang recover. Tapos kargahan nyo kung ilang kilogram yung nakalagay nyo sa nameplate. Ayan, pansin nyo, umataw na siya, nag 13 na. So ang pressure natin nasa 120 pa rin. Ayan, 120 pa rin, pero yung current natin mataas na. So ito, nagmo-moist na yan, nagmo-moist na yung suction natin. Umahataw na yung motor, mainit na yung buga. So ayun, ayan, nag-14 na. Alright, ganun lang. Sa ano lang, sa mga mabilisang ano lang, pagkarga, ganun lang. Dagdag lang naman. Pero best way, kiluhin nyo po. Kiluhin nyo yung ikakarga nyo, back to zero kayo. Para mas maganda po yung ano. Tapos kukuhanan nyo siya ng thermometer sa temperature sa thermometer. Low side, high side, may mga mas nakakalam naman sa inyo, tanong-tanongin nyo sila kung ilan ba dapat. So ayun, thank you, God bless.